Huling story. Agad inubos si Vera ang hawak niyang alak. Matapos makausap si Alice. Nakatingin lang sa kanya si Sandro at walang balak na pigilan to sa kung naman ang nangyayari dito. Sinalinan niya itong muli ng alak na agad lang din namang ininom. Vera, hindi nakakalasing ang wine. Anong gusto mo, hard drinks? Kukuha ko para na mabawasan ang inis na nararamdaman mo. Suhestyon sa kanya ni Sandro. Napasinghal si Vera. Naiinis pa rin sa nangyari. Lalo na sa pagbabanta sa kanya ni Alice. That bitch. She is really annoying. I really don't like her. Kung ano na pang sinasabi, nakakainis. Naiirita ang sabi ni Vera at inago ang bote ng wine sa kanyang kamay. Tsaka diretsong ininom ni Vera ito. Uy, tama na yan. Sige na. Mamasyal na muna tayo. Anyaya nito. Napailing si Vera at napapikit. Pinakapakalma niya lamang kanyang sarili. Tsaka agad kinuha ang phone. I will call him. Mauna ka na ng silid natin at susunod na ako mamaya kapag nakausap ko na siya. Wika niya. Naging seryoso naman si Sandro, ngunit napatango lamang siya sa sinabi nito. Hinanap ni Vera ang number ng lalaking tatawagan niya. Nag-ring ito ngunit hindi agad sinagot. Malapit na itong maputol nang marinig niya ang boses nito. Vera? Bungad nito sa kanya. I want to see you, sabi niya dito. Who's with you? Tanong ng kanyang kausap. Napatingin naman si Vera sa kanyang katabi bago siya sumagot. I'm alone. Let's meet somewhere. At the shore? Sagot niya dito. Narinig niyang napabuntong hininga ito. Okay, I'll be there. Sabi nito bago pinatay ang tawag. Narinig niyang napabuntong hininga si Sandro at iniwan na siyang mag-isa. Napatingin siya sa itaas ng hotel bago umalis at pupunta sa lugar kung saan sila magkikita ng kausap nito. Nakarating siya sa tagong dapit ng resort kung saan may malalaking bato na tumatakip sa tabing dagat. Di agad makikita kung sino ang naandoon sa lugar. Umupo siya sa malaking bato. Inintay ang taong gusto niyang makita. Ilang minuto rin siyang nanatili doon at tinais ang lamig na mumula sa dagat. Maya-maya tumunog ang cellphone niya at nakita niya kung sino ang tumatawag. Agad na naman itong sinagot. Hello, where are you? Kanina pa ako naghihintay dito. Bungad niya kaagad dito. I'm here, san ka? Napatayo naman si Vera sa kanyang pagkakaupo. Tinignan kung nasaan na ito. May nakita siya nakatayo hindi kalayuan habang may kausap ito. Lumingon ka. Malapit dito sa malaking bato. Sabi niya rito. Nakita naman niyang lumingon ito kung saan siya naroon. I'm coming. Saan nito at pinatay ang tawag. Nakita ni Vera naglakad to patungo sa kanya kaya hinintay na lamang niya ito. Na makalapit ang lalaki sa kanya ay agad siyang yumakap dito. I miss you so much. Bungad niya rito. Inaplos lang nito ang kanyang buhok at tila natawa sa kanyang sinabi. Kanina lang magkasama tayo. Mamimiss mo na agad ako? Umiwali naman sa yakap si Vera. Marahang hinampas ang kanyang braso. Of course. Siya naman kasi ang kasama mo at hindi ako. Kaya naman gagawa rin ako ng paraan para makasama ka. Ayokong sa kanya lang nakatutok ang atensyon mo, James. Sabi niya rito at tinaasan ng kilay. Hinalikan naman siya nito sa pisngi. Hinawakan ang kanyang kamay. Of course, I need to be with you too. Kaya lang ayokong mahalata niyang sobra na tayong malapit sa isa't isa. Lalo na nga nandito pa si Alice. Mabilis makaramdam yun at alam mo rin ang tabas ng dila nun. Paliwanag ni James at naging seryoso. Nang banggitin ito ang pinsan ni Pamela na si Alice. Napaismid naman si Vera. Lalo na't naalala niya ang sagutan nila kanina. Bigla siya nainis at tumarap sa dagat. Isa rin nga ang babaeng yun nakakainis. Bakit pa kasi umuwi ako dito eh? Nakaka-bad trip tuloy. Tapos ngayon nandito pa siya sa resort. Mas lalo nakakairita. Naiinis sa sabi ni Vera. Mula sa likod niyakap siya ni James at tinalikan ang pisngi niya. Huwag mo nang isipin pa tungkol sa kung ano kayo ni Alice. Mas lalo ka mababad trip niyan. Iwasan mo na lang siya o di kaya huwag mo na lang patulan. Kailangan din natin mag-ingat dahil mababaliwala ang lahat ng plano natin. Kapag nalaman ni Pamela kung ano namamagitan sa atin, sabi ni James sa kanya. Napabuntong hininga naman si Vera. Pilit pinapakalma ang kanyang sistema. Inawakan niya ang kamay ni James na nasa kanyang bewang at muli humarap dito. Iniyakap niya ang kanyang mga kamay sa batok nito. Nilapit ang kanyang katawan sa lalaki. I know that. Mahaba pang araw na nandito kayo. Kaya't sigurado susulitin mo siya. Hahayaan kita sa kung paano mo siya lalaspagin. Basta wag na wag mong kakalimutan na akin ka lang. Naiintindihan mo? Angil niya dito. Napangisi naman si James at bilang hinalikan sa labi si Vera. Saglit lang yon para pakalmahin ang babae. Yes, babe. By the way, I did not know that Sandro is courting you.
Is this serious? Maya-maya tanong ni James dito at napakunot noo. Natawa naman si Vera sa tanong na yun ni James at mas nilapit pa ang kanyang mukha dito. It's just a show. Gusto ko may pagkaabalahan ako habang nakakasama ko rin si Pamela. Ayoko mag-isip-isip siya ng kung ano-ano. Isa pa, Sandro is a gay. Nagpapanggap lang lukalukang yun. Nakangising sabi ni Vera. Natigilan naman si James sa sinabi ni Vera at hindi makapaniwala sa nalaman na bakla si Sandro. Sa tindig at pananamit nito, hindi halatang pusong babae pala ito. Oh, I did not know that. But it's okay for me now. Nagulat lang talaga ako kanina dahil sa nakita ko siya ulit. Tanging sabi ni James. Napapailing na lamang si Vera dahil alam niya rin na talagang magugulat si James sa revelasyong iyon dahil nanligaw ito noon kay Pamela. So, what's for tonight? Are you still on? Malanding sabi ni Vera at marangay na plus ang dibdib ni James. Maya-maya napunta sa gitnang bahagi ni James ang kanyang kamay at tinaplos ang pagkakaambok doon. Napangisi naman si James dahil sa pagiging naughty nito sa kanya. Nilapit niya pa ang kanyang mukha dito. For you, it's still on. Tugon ni James at maalab na hinalikan sa labi si Vera. Agad naman tumugon si Vera. Naging mabilis din ang pagkilos ng kanyang labi. Yumakap siya dito. Dinaen ang sarili sa lalaki. Hindi nila alintana ang dalawang pares ng mata na nakatingin sa kanila ngayon sa tagong bahagi ng puno. Napatakip na bibig si Pamela habang nakikita niya ngayon sa kanyang harapan ang mainit na halikan ng dalawa. Kanina nagpanggap siya natutulog na magring ang cellphone nito. Narinig niyang usapan ng dalawa sa phone, lalo pa nang banggitin ni James ang pangalan ni Vera. Kaya nang lumabas ito'y palihim niya itong sinundan hanggang sa makaabot sa kinaroroonan ito ngayon at nakita naghihintay si Vera dito. Nakita niya kung paano binuhat ni James si Vera at isinandal sa malaking bato. Yumakap naman ang mga binti ni Vera sa bewang ni James habang patuloy ang kanilang halikan. Kasunod noon nakita niya kung paano itinaas ni James ang suot nitong blouse. Muli dumaloy sa kanyang pisngi ang kanyang luha at mabilis nilisan ang lugar. Hindi niya makayanang tignan ang eksenang iyon dahil kanina lang nangako ito sa kanya na walang ibang babae sa buhay nito bukod sa kanya. Subalit sa kanya nakita ngayon alam na niyang di na magbabago pa kung ano man ang nangyayari ngayon. Gusto niyang tiisin ang lahat para lang wag mawala sa kanya si James. Subalit hindi niya alam kung hanggang saan niya kayang tiisin ang pagtataksil nito sa kanya. Na makalayo na siya sa lugar, napaupo na lamang siya malapit sa garden ng resort. May upuan doon kaya umupo siya. Napapikit siya at doon muling umiyak. Binuhos niya ang kanyang sama ng loob kahit papaano na mabawasan man lamang ang sakit na kanyang nararamdaman. Subalit sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, napatigil siya na may nag-abot ng panyo sa kanyang tabi. May inilipat din sa tabi niyang isang bote ng mineral water. Nagangat siya ng tingin at nakita isang matangkad na lalaki. Tila umuro ang kanyang luha sa pagbagsakan ng mga ito. Hindi niya masyado nakilala ang mukha ng lalaki dahil nakasuot ng sunglasses. Nakaitim na tuxedo tila mula sa isang selebrasyon. Pormado ito tila kilalang taong tindig. Dahan-dahan niyang kinuha ang panyo habang nagugulat pa rin nakatingin dito. Don't take it hard. He's not worth it to a beautiful lady like you. Tanging sabi nito at tumalikod na sa kanya. Napamaang na lamang siya habang sinusundan ito ng tingin. Hindi niya alam kung anong kanya magiging reaksyon. Bigla niyang naalala ang huli nitong sinabi, kaya naman napapikit na lamang siya. Nakita kaya niyang eksena kanina doon? Sambit niya sa sarili at muli itong tinanaw, ngulit na wala na ito. Napabuntong hininga na lamang siya at napangiti. Napatingin sa hawak niyang panyo, pinunasan na lang niya ang kanyang muka, tsaka ininom ang tubig. Nang mahimasmasa, nagpa siya akong bumalik na lamang sa hotel. Di ko alam pero matapos akong bigyan ng panyo ng lalaking yon, gumaan ang pakiramdam ko. Tila nawala ako ano bang masakit kanina sa dibdib ko. Napabuntong hininga na lamang ako. At na makapasok ako sa hotel, biglang tumunog ang phone ko. Tinignan ko kung sinong tumatawag at nakita ko ang pangalan ni Alice. Kaya naman agad ko itong sinagot. Hello, Kaz. O ano? Buhay ka pa ba? Nakakain pa ba ang kalbaluan ng dalawang yon? Bunga dito sa akin. Napaikot ko lang ang mata ko dahil sa sinabi niya. Mabuti na lang hindi ako ganun kasensitive sa kanya dahil sa kadaldalan niya. Minsan naiintindihan ko rin si Vera kung bakit naiinis siya kay Alice eh. Ngunit nasanay na rin ako sa pinsan ko ito. Kaya binaliwala ko na lang kung anong lumalabas sa bibig niya. Of course, I'm still alive. Sagot ko naman sa kanya. Mabuti naman at buhay ka pa. Dito rin palang punta ng bruhang yon. I saw her earlier when I arrived here at the resort.
Alam mo bang gusto ko ng kalbuhin ng babaeng yon? Nakakainis yung pagmumukha niya. Hay nako, naiinis niyang sabi. Natawa na lamang ako. Ibig sabihin nakarating na pala siya dito at talagang dito nga siya tumungo imbes na sa Palawan. Mukhang di pagbabakasyon ay pinunta niya sa lugar na ito. Siguradong binabantayan niyang kilos si Vera. Napabuntong hininga na lamang ako. Nandito ka rin pala? Nasaan ka? Let's have a drink together. Anyaya ko sa kanya. Oh, that's great. I'm here at my hotel room. Kakarating ko lang rin kasi. Saan tayo? Let's meet up in Lala's Bar Club. Alam mo naman kung saan yun dito sa resort, diba? Wika ko. Okay, let's meet up there. Tugon niya. Matapos ko siya makausap, pinatay ko ng tawag. Napapikit ako at muling napabuntong hininga. Tsaka ako muling lumabas sa hotel. Ngunit napahinto ko at bahagyang tinanaw kung saan ako galing kanina. Imbes na maalala ang kahiyupang ginawa ni Vera at James, sa akin, iba ang naalala ko. Naalala ko ang lalaking lumapit sa akin kanina, kaya naman napahawak ako sa panyong hawak ko at bahagyang napangiti. Ewan ko pero talagang gumaan ang pakiramdam ko dahil sa kanya. Nagpa siya na akong lumakad patungo sa bar na malapit lang sa dalampasigan. Maaga pa naman kaya may nagkakasiyahan pa doon. Tila ba ang sasaya ng mga ito habang kasama kanila mga mahal sa buhay. Well, ganoon naman talagang nararamdaman ko noon pa. Sobrang saya ko dahil na mahal ako ng mga magulang ko at binibigay ang mga kailangan ko. Kahit na hindi ko naman hinihingi. Di kasi ako yung taong sinasamantalang isang bagay. Kung anong gusto ko makuha ay talagang pinaghihirapan ko. Hindi ko kailangan makipag-unahan sa isang bagay. Kung hindi yun talaga para sa akin. Kahit mauna o humahili man ako ay gusto kong yun. I am not that competitive. I will do what I can do. Ayoko manapak ng isang tao para lang sa isang bagay. Maswerte ako dahil mahal ako ng mga taong nasa paligid ko. Subalit naging kampante ako. Hindi ko alam sa gitna ng saya at pagmamahal na natatamasa ko sa dalawang taong importante sa akin ay may nakatagong kataksilan. Sobrang sakit. Dahil pinagkatiwalaan ko silang dalawa. At nalilito pa ako ngayon kung ano ang aking gagawin. Wala akong lakas sa loob para kumprontahin sila. Hindi ko kaya. Ngunit alam ko rin na hindi ko to masyadong patatagalin. Kailangan ko pa rin malaman kung saan at kailan nagsimula ang pagtataksil nila sa akin. Dapat tatapusin ko kung ano man ang sinimulan nila. Pumasok ako sa bar kung saan kami magkikita ni Alice. Napansin ko kung paano ko tinignan ng dalawang bouncer ng bar bago ko tuluyang pumasok. Napatingin ako sa suot ko. Simple lang ito at di naman nakakabastos tingnan. Kaya nakapagtataka kung bakit tila minamanyak ako ng tingin ng dalawang iyon. Napapailing na lamang ako at naghahanap lamang ng pwesto. Subalit agad kong natanaw ang pamilyar na babaeng nakaupo sa isang pwesto na nasa gitna. Nakasandal siya sa couch at may hawak na wine habang may kausap na lalaki na katabi niya, si Alice. Napairap na lamang ako. Nauna na pala siyang dumating dito. Masyado pa talaga ako nagtagal sa labas kaya ako naunahan dito. O sadyang nauuhaw na ang babaeng ito at talagang may kausap na kaagad. Naglakad na ako papalapit sa kinaroroonan niya at nang makarating ako'y agad ako umupo sa bakanting couch. Napataas ang kilay ko kay Alice na napatingin sa akin. Who is he? Tanong ko sa kanya. Oh, you're here na pala. I just met him here by the way. He's Jake. Jake, she's my cousin, Yana. 11. Pakilala niya sa aming lalaking kasama niya. Nakuha naman niya ang nais ko ipahiwatig. Tumingin ako sa katabi niyang lalaki at nakita ko nakangiti ito nakatingin sa akin. Napansin ko kung paano ko nito sinuhid ang tingin at muli napangisi sa akin. By the way, Jake, may problema kasi itong pinsan ko kaya sasamahan ko muna siya. Salamat pala at sinamahan mo ako dito sabi niya. At napangiti naman ako dito at nilapit pambibig sa tenga ni Alice na parang may ibinulong. Napakunot na pa ako at napatingin sa kanila dahil natawa pa si Alice kung ano man ang binulong nito sa kanya. Sige, later, sabi muli ni Alice dito. Maya-maya tumayo na rin to at nagpaalam na sa amin. Tumango lang ako dito at na makaalis ito'y agad ako nilapagan ni Alice nang inumin sa aking harapan at tumabi sa akin ng pagkakaupo. Akala ko pa naman, hindi ka darating. Almost 20 minutes ako naghintay sa'yo dito. Saan ka ba nagpunta? Tanong niya sa akin. Hindi ako sumagot at kinuha ko lamang alak na ibinigay niya sa akin.
Tsaka ininom. Napansin kong nakatingin pa rin siya sa akin, kaya napabuntong hininga ako. Masyado ako nalibang sa mga tao kanina habang papunta ako rito, kaya natagalan ako. Paliwanag ko pa sa kanya. Kala ko pa naman, naging secret agent ka na at sinusundan ng kirida ng asawa mo. Narinig ko pang sabi niya. Naibagsa ko naman ang iniinom ko at napatingin sa kanya. Pero imbes na matinig siya sa ginawa kong iyon, tinaasan lang ako ng kilay. Kaya naman umiwas na lamang ako. Hindi ko talaga kaya magtaray tulad ng ginagawa niya. Nanghina ako at tila bumalik sa sakit na nararamdaman ko. Lalo na nga ang eksenang nakita ko kanina. Muli, namuo ang luha sa gilid ng mata ko at agad na pinahid. Narinig ko namang napabuntuhan nga si Alice at tinagod ang likod ko. Alam ko kung anong nararamdaman mo. At tulad ng sinabi ko, iintindihin ko kung ano man ang desisyon mo. Now tell me, may nangyari na naman ba? Tanong niya sa akin. Napapikit ako at napasandal sa couch. I saw them again, kissing, and more than earlier. Before you called me, earlier. Sinundan ko si James kanina habang nagpapanggap akong tulog. Then, I saw him with her. They talked and more. Sabi ko't mabilis sinungga ang beer na nasa harapan ko. Pinahid kong muli ang luhang akmang babagsak na sa pisngi ko. At napasinghot. Nais ko mang pigilan iyon ay talagang kusang lumalabas. If you can let me handle this thing, I will definitely crush them. Masyado ako nanggigil sa babaeng yun, maging kay James. Hindi ko kaya nakikita ka nagkakaganyan, habang silang dalawa'y nagkakangkangan. You are a precious gem, Pamela, kaya hindi dapat tinutulog ng ganito. Seryoso niyang sabi at napansin ko kung paano niya ininom ang beer na hawak niya. Walang ibang makakasolve ng problemang to kundi ako lang. I am his wife. All I want is your support. I want you beside me, but for now, I really don't have the strength to comfort them. I'm still in the middle of shock, pero hindi naman ibig sabihin na wala akong gagawin. Inihahanda ko lang sarili ko para kausapin sila. Hindi na nila yun may tatanggi. Lalo na nga't kitang-kita ko kung paano nila ako pagtaksilan. Sa ngayon, humuhugot pa ako ng lakas. Pahayag ko sa kanya. Umiwas ako ng tingin sa kanya. Inubos ang beer na hawak ko, saka kumuhang umilom at umini. Okay, I understand. Don't worry. I will be by your side until they end. Sabi niya at pinagdiinan pa talaga ang lay na sina Vera ang tinutukoy. Napatango ako sa kanyang sinabi at bahagyang inikot ang tingin ang paligid. May bandang tumutugtog sa gitna at may ilang sumasayaw. Napapainda ka mga ito dahil na rin sa musika. Napatingin naman ako sa ikalawang palapag. May nagiinuman din nun habang iniikot ko ng tingin ang sa itaas sa bahagi ng palapag. Napahinto ang aking mata sa isang nakatayong lalaki habang may hawak itong alak. Napakunot ako na mapansing sa akin pala ito nakatingin. Pinagmasdan ko siyang mabuti at doon ko napansin na pamilyar siya sa akin. Wait, tama. Siya nga yun. Siya ang lalaking lumapit sa akin kanina. Nandito rin pala siya. Inalis ko ang tingin sa kanya at napatingin kay Alice na napapaindak na rin sa tugtog kahit na nakaupo. Ngunit maya-may napansin kong natigilan siya. Oh my God! Biglang sambit niya at napansin kong may tinitingnan siya. Kaya naman sinundan ko kung sinong tinitingnan niya. Oh my God! Nandito rin siya? Muling sabi niya. Ha? Sino nandito? Nagtatakang tanong ko pa sa kanya. Nakatingin pa rin naman siya doon sa isang lalaking tinitingnan niya, kaya napakunot na ako. Kilala niya ba ang lalaking iyon? Sinuyod niya ako ng tingin. Matangkad na lalaki, di may pagkakailang gwapo ito. Malakas ang tingin at napansin kong sinundan din siya ng tingin ng mga babaeng nadadaanan niya. Nakaitim na suit at pants, lalaking tinatalagang ang lakas ng dating. Napatingin ako muli kay Alice, lalo pat naramdaman ko kung paano niya hinigpitan ng gapit sa akin. Ano bang nangyayari sa'yo? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Cuz, oh my God, nakita mo bang lalaking yon? Yung umakyat sa ikalawang palapag. Nasa Cavite lang yan kanina bago ko nagpunta dito. Grabe, hindi ko akalaing nandito siya. O baka naman sinusundan niya ako dito. Oh my God! Napasinghal naman ako sa inasta niya. Muling tininan ang lalaking tinutukoy niya. Sinundan ko yun ng tingin at nang makarating sa ikalawang palapag. Napansin ko kung saan siya pupunta. Muli ako napatingin sa lalaking nakatingin sa akin kanina. Di ko pa rin makita na maayos ang kanyang mukha dahil nakasuot pa rin siya ng sunglasses. Nakita ko nakatingin pa rin siya sa gawin namin at realize lamang niya iyon ang may lumapit sa kanya.
Yon ay ang lalaking tinutukoy ni Alice. Oh my God! Ang gwapo rin ang kasama niya. God! Kaz, sana mapansin niya ako. Napapatili niyang sabi at tumikit sa akin. Para ka namang si Rajan eh. Umayos ka nga. Sabay ko sa kanya. Basta. Hindi ako papayag na hindi niya ako mapapansin ngayong gabi. Tingnan mo kung anong gagawin ko. Sabi niya at biglang tumayo. Hoy, saan ka pupunta? Tawag ko sa kanya. Ngunit hindi na siya nakinig pa sa akin. Napapailing na lamang ko at napatingin muli sa itaas. Nakita ko nakatingin naman siya sa akin at biglang napangiti. Hindi ko tuloy malaman kung anong gagawin ko. Napansin kong bumalong siya sa kasama niya at tumango. Napatingin pa sa gawi kong kasama niya at napatango-tango pa bago naglakad at bumaba. Naalis kong aking tingin sa kanila at inubos kong beer na hawak ko. Di ko maintindihan ng sarili ko at di ako mapakali sa kung anong sinabi ng lalaking yon sa kasama niya. My God!